ano sa palagay mo? Dapat bang pagbigyan ni Carmen ang kanyang puso na ngayon ay sobra ng gwardyado? Kinikilig ako. Konting tiyaga pa, Dennis. Dahil nakakaramdam ako ng mahabang dulang at meron tayong tatawaging Ninang Kuring. Now, seriously, Ate Kuring, mag-share lang ako. Carmen, alam mo, akala ko malalim ng spirituality ko. Akala ko malalim na yung aking pananampalataya sa Diyos. Pero saludo ko sa iyo, mas malalim ang pananampalataya mo sa Diyos kaysa sa akin. Kung hindi siya ganun, bumigay na yan. Sa dami ng mga, medyo mahaba ito ha, sa dami ng mga experiences na dinaanan niya na hindi maganda. But let me share with you something. Baka marami sa atin ang hindi pa nakakaalam, Ate Kuring. Meron tayong tinatawag na generational curse. What is a generational curse? A generational curse is the idea that negative traits, behaviors, or misfortunes are passed down through generations. These curses are often thought to be caused by sin, family trauma, or rebellion against God. Maaaring hindi nila na bigyan ng importansya ang spiritual formation ng pamilya at ng mga bata. Dinadala yan hanggang sa ikatlong saling lahi. If you consult an exorcist sa inyong diocese, pwede kayo mag-inquire ng isang official exorcist. You can confess everything to him at merong panalangin na ginagawa ang mga exorcists to release you from that generational curse. Kasi nakita ko rin pati sa mga anak niya, lumalabas na yung curse. Lumalabas na yung mga curse doon sa kanyang anak. So, malaking maitutulong sa iyo ang pananampalataya at ang pagpapatawad na igagawad ng Diyos. Although hindi mo kasalanan, kasalanan ng mga ninuno mo ay maaaring mapatawad ng Diyos kapag inamin mo at inako mo ang mga kahinaan mo. At lahat ng kapangitan ng curse na ito ay mawawala sa iyo out of the love of Jesus. Kailangan lang tanggapin natin yon, ha? Hanapin mo ang exorcist ninyo sa inyong diocese. Walang bayad yan. Walang bayad. Paglilingkod yan ng simbahan sa iyo. Ate Kuring? Thank you very much, Dr. Love. Si Attorney Lorna naman, ano ba ang nakasaad sa batas natin pagdating sa ganitong usapin? Ang hirap magbigay ng legal advice dito kasi talagang napakabigat. In my 46 years of practice, Corina, no? Ngayon ko lang narinig ang storyang ganyan. Na sunod, at buhay ka pa. At meron ka pang tinitingnan na pag-asa, no? So, ang nakikita ko dito, at nag-usap na kami ni Dr. Camille, tutulungan ka namin. Kasi, alam mo, ang March Women's Month. At sa mga kababaihan, ikaw ay pwedeng real life story about hope, no? Nangyari na sa iyo yung rape, nangyari na sa iyo yung incest, nangyari na droga, nakulong ka pa, and yet, nandito ka pa, namatayan ka pa ng asawa. At, ang maganda sa storya mo, may posibleng happy ending. Okay? Sa happy ending na yan, ang trio tagapayo, sasama na, kami na ang magiging ninong-ninang mo, kasama ni Ate Kuring. So, itigil na. Itigil na yung chismis na yan, bebe. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Doc Camille, sinabi naman natin na tutulungan natin siya, di ba? Yes, definitely, Ate Kuring. Alam mo, tinatawag nating psychological healing. Usually, it takes time. Pero kung talagang nakikita ko kasi yung resilience na pinapakita na dito ni Carmen, 3 to 6 months, dapat talaga merong nag-a-acknowledge at nag-validate nung kanyang nararamdaman. Pero sabi mo nga, yung mga anak mo ganito, pero merong isang tao na gustong ma-acknowledge at validate yung mga nangyayari sa iyo. Nandyan, no? So, siguro, pag naintindihan mo yon, Carmen, 3 to 6 months, pwede may mangyaring maganda. Thank you very much, Doc Camille. So,